Ang kalangitan ng Manhattan ay natatakpan pa rin ng malambot na ningning ng araw sa umaga nang bumaba si Lucia Herrera sa interstate bus na may dalang isang pagod na maleta at isang plastic envelope na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Siya ay 18 taong gulang at kakarating lamang mula sa New Mexico, puno ng mga pangarap at plano na akma sa isang determinadong hitsura. Napakalaki ng lungsod na iyon, nakakatakot, ngunit hindi mapigilan ni Lucia na matakot siya. Naroon siya para umasenso, anuman ang gastos. Sa tulong ng isang malayong pinsan, nakakuha si Lucia ng pansamantalang trabaho bilang receptionist sa isa sa pinakamalaking conglomerate ng negosyo sa lungsod Wellington Enterprises. Ang gusali ay isang arkitektura na hiyas ng salamin at bakal, na may walang kapintasan na mga receptionist, nagmamadali na mga ekotibo at maingat na gwardiya. Wala sa lugar si Luca sa kapaligiran na iyon, nakasuot siya ng simpleng damit, nagsasalita ng may accent at nagdadala sa kanyang balikat ng pag-asa na walang nakakaunawa roon. Sa ika-17 palapag, si Theodore James Wellington, tagapagtatag at sihi ng imperyo, ay nanonood ng lungsod mula sa sulok ng kanyang marangyang opisina. Isang 45 taong gulang na lalaki na may kulayabo na buhok at pag-aalaga, at isang ekspresyon na pinagsama ang pagkapagod at kapangyarihan. Ang kanyang kamakailang diborsyo, ang mga sesyon ng chemotherapy na kinakaharap niya ilang taon na ang nakalilipas, at ang kanyang pakikibaka upang mapanatili ang pagkamayabong ay nagiwan sa kanya ng mga peklat na hindi maaaring pagalingin ng kanyang Swiss watch o ng kanyang mga aksyon ng milyonaryo. Si Theodore ay iginagalang, natatakot, ngunit labis na nag-iisa. Sa kanyang unang araw, halos hindi mapigilan ni Lucia ang kanyang mga mata sa monitor habang pinupuno niya ang mga ulat. Nahihilo siya, pero hindi niya kayang umalis ng maaga. Nang ang isang masakit na spasm ay naging sanhi ng kanyang pagyuko sa ibabaw ng mesa, pinayuhan siya ng isang katrabaho na humingi ng medikal na atensyon kaagad. Hindi alam kung saan siya pupunta, pumasok si Lucia sa unang klinika na natagpuan niya sa kalye, isang sopistikadong fertility clinic na tinatawag na Nueva Vida. Ang receptionist ay naglilingkod sa isang makisig na customer, si Vivian, ang asawa ni Theodore. Nagmamadali ang babae na kinansela ang kanyang appointment at umalis. Nahihiya si Lucia, lumapit sa mahinang tinig at sinabing sumasakit ang tiyan niya. Nakita siya ng bagong tinanggap na receptionist sa isang pagmamadali at gumawa ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Itinuro niya siya sa opisina ni E.F. Greystone ang hindi maayos na irehistro ang kanyang kaso. Inutusan si Luca na maghubad mula baywang pababa. Binigyan siya ng banayad na pampakalma at itinuring na parang si Vivian. Ang doktor, na ginagabayan ng isang maling dosir, ay nagpatuloy sa artipisyal na pamamaraan ng pagpapabinhi gamit ang isang natatanging at espesyal na sample ng tamud Theodore Wellingtons. Ang dalaga, nalilito, ay lumabas ng opisina na mas maganda ang pisikal, ngunit nabalisa. May hindi tama. Kahit na hindi niya alam kung ano. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Luca na ipagpatuloy ang kanyang gawain. Sa kabilang banda, nabalitaan ni Theodore na kinansela na ng kanyang asawa ang insemination. Nakaramdam siya ng pagkabigo, ngunit nagbitiw. Gayunman, iba na ang desisyon ng tadhana. Nang sumunod na linggo ay muling nagsimulang makaramdam ng kalungkutan si Lucia. Pagduduwal, lambing, pagkahilo. Akala niya ay stress iyon o kung ano paman ang kinakain niya. Nang makita ni Theodore na halos mawalan siya ng malay sa isang meeting, nagpasya siyang dalhin siya sa ospital. Ang diagnosis ay tumama, tulad ng isang kidlat, buntis si Luca. At hindi sa isa, kundi sa 2 sanggol. Siya ay nagulat. Ipinahayag niya na may luha sa kanyang mga mata na siya ay isang birhen. Nang marinig iyon ni Theodore, nakaramdam ng panginginig. May alam sa loob niya. Bumalik sa kanyang isipan ang resibo mula sa fertility clinic na nakita niya ilang araw na ang nakararaan sa bag ni Lucia. Nagsimulang mahulog ang mga piraso sa lugar. Ang imposible ay marahil hindi gaanong imposible. Sa ultrasound screen, 2 maliliit na gestational sac ang lumitaw ng malinaw. Nanginig si Lucia. Lumapit sa kanya si Theodore, ang kanyang ekspresyon sa pagitan ng pagkabigla at takot. Ang Manhattan ay isang lungsod kung saan ang oras ay tila tumakbo ng mas mabilis. Ang masiglang bilis, ang mga marangyang kotse na lumilipad sa mga avenue, ang kumikinang na mga bintana ng tindahan, lahat ay gumawa ng isang senaryo na natatakot, ngunit dignified. Parang kakaiba ang pakiramdam ni Luca sa urban puzzle na iyon,
pero araw-araw ay nagsisikap siyang umangkop. Ang gawain sa Wellington Enterprises ay matindi. Ang dalaga ay dedikado, bagamat hindi lubos na naunawaan ang dinamika ng mundo ng korporasyon na iyon. Nakuha niya ang pansin ng ilang kasamahan, kapwa para sa kanyang maingat na kagandahan at para sa pagiging simple na kaibahan sa malamig na kapaligiran. Mayroong isang bihirang kadalisayan sa Lucia, isang bagay na tila wala sa lugar doon, isang bagay na pumukaw sa parehong pakikiramay at inggit. Sa kabilang banda, si Vivian Wellington ay ang lahat ng bagay na hindi si Lucia. Maganda, pino, tiwala sa sarili. Lumaki siya sa mga piling tao sa New York at natutunan mula sa murang edad na ang kapangyarihan ay nagmumula sa imahe, kontrol at katayuan. Ang kanyang kasal kay Theodore ay itinuturing na isang estratehikong alyansa. Ang pag-ibig ay maaaring umiral minsan, ngunit ngayon ay mga hitsura lamang ang natitira. Hindi gaanong pinahihintulutan ni Vivian ang pagtanggi. Ang pagkansela ng pagpapabinhi ay hindi lamang dahil sa isang pangako, may mga pagdududa sa loob niya na ayaw niyang harapin. Ngunit nang malaman ang tungkol sa pagbubuntis ni Lucia, may isang bagay sa loob niya na nag-aapoy isang apoy ng kawalang katiyakan na maihalong sugatang pagmamataas. Paano madadala ng isang hindi nagpapakilalang receptionist ang mga anak ng kanyang asawa sa kanyang sinapupunan? Samantala, si Theodore ay nalubog sa malalim na pagmumuni-muni. Ang paghahayag ay yumanig sa kanya ng higit pa kaysa sa inaasahan niya. Ang ideya ng pagiging isang ama ay muling naantig sa kanya sa isang malalim, halos espiritual na paraan. Naalala niya ang takot na naramdaman niya nang i-freeze niya ang kanyang sample ng tamud ilang taon na ang nakararaan, hindi alam kung makakaligtas siya sa cancer. At ngayon, sa pamamagitan ng isang hindi maipaliwanag na pagkakamali, ang pag-asang iyon ay nagkatawang tao sa sinapupunan ng isang inosenteng dalaga. Nagsimulang alagaan si Luca ng mga doktor na pinagkakatiwalaan ni Theodore, na, nang hindi nagpapahayag ng malinaw na intensyon, ay pinalibutan siya ng pag-iingat. Nag-aatubili siyang tanggapin ang napakaraming interes. Naramdaman pa rin niya na nasasaktan siya, nasugatan sa kanyang privacy. Hindi niya hiniling ang alinman sa mga iyon at ngayon siya, ay nasa gitna ng isang ipuipo ng mga damdamin at interes na hindi niya naunawaan. Habang patuloy ang lungsod sa walang humpay na pagbilis nito, 3 buhay ang nagbanggaan sa katahimikan, na pinagsama ng hindi malamang na nagkataon at ng pangako ng 2 puso na hindi pa nagsisimula sa pagtibok. Malapit nang sumiklab ang iskandalo. Ang balita ng pagbubuntis ni Lucia ay hindi pa inilalabas sa publiko, ngunit ang mga chismis ay kumakalat na sa mga bulwagan ng Wellington Enterprises. Bulong ng mga ehekutibo, sumunod ang mga mausisa na sulyap. Naramdaman ni Lucia ang bigat ng tahimik na paghuhusga, ni hindi man lang naunawaan kung ano ang alam nila o kung magkano. Si Vivian, nang matuklasan ang katotohanan sa pamamagitan ng isang intercepted na pag-uusap sa pagitan ni Theodore at ng kanyang abogado, ay nahuli ng isang tahimik na galit. Hindi siya sumigaw, hindi siya nag-aaway. Siya ay isang babaeng sinanay na kumilos ng malamig at ngayon, pinlano niya ang bawat galaw na parang isang laro ng chess. Nagupa siya ng isang pribadong tiktik, nangolekta ng ebidensya, naghanap ng mga legal na paraan upang mapawalang bisa ang anumang link sa pagitan ng kanyang asawa at ng dalaga. Samantala, lalong lumalapit si Theodore kay Lucia. Hindi bilang isang manliligaw, hindi pa ngunit bilang isang tao na nabighani sa isang koneksyon na lampas sa lohika. Sinimulan niyang bisitahin siya sa labas ng oras ng trabaho, nagdadala sa kanya ng mga bulaklak, mga libro ng mga bata, pinag-usapan ang mga posibilidad. Si Lucia, na noong una ay hindi komportable, ay unti-unting nagsimulang makaramdam ng ligtas sa kanyang tabi. Ngunit ang tanong ay nananatili hanggang saan siya handa na pumunta para sa mga sanggol na iyon. Dalaga pa rin siyang natatakot sa mundong nakapaligid sa kanya. At ang lumalaking damdamin para kay Theodore ay lalong nagpalito sa lahat. Sa legal na antas, sinubukan ng klinikang Nueva Vida na patahimikin ang kaso sa pamamagitan ng mga milyonaryong pamayanan. Inalok nila si Lucia ng walang katuturang halaga para talikuran ang anumang aksyon sa hinaharap. Tinanggihan ito ni Theodore sa publiko at humihingi ng hustisya. Ang kaso ay nagsimulang makaakit ng pansin ng media, at nakita ni Luca ang kanyang mukha sa mga blog, website at maging sa mga palabas sa umaga. Naging pambansa ang iskandalo. Mga protesta sa harap ng klinika, mga espesyalista na tumatalakay sa medikal na etika sa mga talk show, mga liham na dumating sa bahay ni Luca, ang ilan ay maisuporta, ang iba ay may mga pagbabanta.
Sa gitna ng lahat ng ito, nahaharap si Luca sa pinakamalaking hamon pagtanggap sa kanyang bagong katotohanan bilang isang hinaharap na ina ng kambal, ang resulta ng isang pagkakamali na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang presensya ni Lucia sa buhay ni Theodore ay nagsimulang masira hindi lamang ang kanyang gawain, kundi pati na rin ang kanyang pangunawa sa kanyang sarili. Hinati ni Theodore ang kanyang oras sa pagitan ng mga pagpupulong sa mga shareholder at tahimik na pagbisita sa maliit na apartment na inuupahan niya ngayon para kay Lucia sa isang mas ligtas na kapitbahayan. Sa bawat sulok ng pansamantalang tahanan na iyon, isang bagong uri ng responsibilidad ang isinilang na hindi ko pa nalalaman hindi ang ehekutibo, kundi ang ng lalaki. Samantala, gumawa si Vivian ng isang estratehiya ng emosyonal na digmaan. Nagawa niyang kumbinsihin ang isang prestihiyosong tabloid na maglathala ng isang eksklusibong ulat The Truth Behind the Clinic Scandal. Gamit ang kanyang mga kontak at alindog, hinubog niya ang salaysay na sinamantala ni Luca ang isang sitwasyon upang mabuntis sa isang milyonaryo at humingi ng promosyon sa lipunan. Ang artikulo ay nagdulot ng agarang epekto na naghati-hati ng mga opinyon at kinalagkad ang pangalan ni Luca sa sentro ng isang pampublikong kontrobersya. Si Luca, na nalungkot sa epekto, ay nagsimulang magtanong sa lahat. Naisip niyang tumakas, bumalik sa New Mexico, nagtatago mula sa kahihiyan. Ngunit naaresto siya ng hindi inaasahang kilos ng suporta mula sa isang grupo ng mga profesional na kababaihan sa lugar ng kalusugan. Nagorganisa sila ng isang press conference kung saan ipinagtanggol nila sa publiko ang integridad ni Luca, tinuligsa ang kapabayaan sa medikal at itinuro ang kasaysayan ng mga pagkabigo ng klinika ng Nueva Vida. Kasabay nito, nagpasya ang isang taga-usig na magbukas ng formal na investigasyon. Nagdala ito ng mga bagong tauhan sa kwento mga abogado, aktivista, mamamahayag at maging mga relihiyosong grupo. Ang ilan ay nakita si Lucia bilang isang martir ng medikal na etika. Ang iba, isang banta sa tradisyonal na mga halaga ng pamilya. Sa gitna ng lahat ng pagkalito na ito, isang hindi inaasahang figura ang lumitaw si Clara, isang dating nurse sa klinika, ay pinalayas dahil sa pagtatanong sa mga panloob na kabiguan. Hinanap niya si Lucia at nagalok ng kanyang patotoo, na nagsiwalat ng mga tinanggal na talaan, binagong schedule, at panloob na panggigipit upang panatilihing lihim ang lahat. Ang kanyang katapangan ay nagpalakas sa proseso laban sa klinika at nagbigay kay Luca ng hindi inaasahang kaalyado. Ang mga suplot ay magkakaugnay tulad ng mga thread ng isang spider's web ang pakikibaka ni Vivian upang mapanatili ang mga hitsura ang pagtatangka ni Theodore na tubusin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging ama, hinahanap ni Luca ang boses at hustisya. Ang bawat karakter ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang saang daan na nangangailangan ng tiyak na mga desisyon. At habang ang mga sanggol ay tahimik na lumalaki sa loob niya, natagpuan ni Lucia sa kanyang sarili ang isang lakas na hindi niya inakala na mayroon siya. Ang korte ng estado ng New York ay puno ng araw na iyon. Kamera, reporters, flashes sa lahat ng dako. Si Lucia, na nakasuot ng maingat na damit, ay pumasok ng may matibay na hakbang, bagamat tibok ang kanyang puso. Tumayo si Theodore sa tabi niya, tensyon ang kanyang ekspresyon, ngunit sumusuporta. Ito ang kauna-unahang pagdinig sa publiko sa paglilitis laban sa klinika ng Nueva Vida, na ngayon ay opisyal na inakusahan ng matinding kapabayaan sa medikal. Ang hukom, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na kilala sa kanyang matatag na paninindigan at kawalang kinikilingan, ay binuksan ang sesyon sa isang parirala na umalingaw sa silid ang katotohanan ay hindi natatakot sa liwanag. Si Clara, ang dating nurse, ay tinawag bilang pangunahing saksi. Ang kanyang mga salita, na suportado ng mga dokumento at panloob na ebidensya, ay yumanig sa depensa ng klinika. Ang katahimikan na sumunod sa kanyang patotoo ay kasing lakas ng isang rumble. Ngunit ang punto ng paglabag ay hindi legal. Ito ay personal. Sa panahon ng recess, lumitaw si Vivian sa pasilyo na may mga mata na umiiyak at tensyonado. Naglakad siya patungo kay Luca na napapaligiran ng mga tagapayo at mamamahayag at, sa isang hindi inaasahang kilos, lumuhod sa kanyang harapan. Umiiyak siya at humingi ng tawad. Nagkamali ako sa iyo. Nagkamali ako sa kanila. Ang kilos ay naparalisa ang lahat ng tao sa paligid. Ang babaeng noon ay itinuturing na malamig at manipulatibo, ngayon ay humingi ng tawad. Gulat na gulat si Lucia, halos hindi makasagot.
Si Theodore ay nakatayo ng hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa surreal na tanawin. Sumabog ang media sa larawan. Naging viral ang video sa loob lamang ng ilang minuto. Ang opinyon ng publiko, na dati nang nahahati, ay nagsimulang sumandal ng husto sa pabor kay Lucia. Lumakas ang demand. Ngunit higit pa riyan, may nagbago sa loob ni Luca. Ito nga paghingihin pa sa ilo sinsero man o diri nakasantop haiya nga na eksperyensyahan hiyahin mas dako pa kay ha medical nga sayo. Ito ay isang pagbabago sa kanyang buhay, sa kanyang mga pinahahalagahan, sa kanyang kapalaran. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ang lungsod mula sa bintana ng apartment, naramdaman niya ang unang sipa ng mga sanggol. Sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtanggap. May nagbago sa loob niya magpakailanman. Matapos ang kaguluhan ng publiko na dulot ng paghingi ng paumanhin ni Vivian, hindi inaasahang nagbago ang buhay ni Luca. Ang batang receptionist na iyon, na dating hindi nakikita ng mga mata ng mundo, ay naging simbolo ng lakas, dignidad at paglaban. Sinimulan ng mga kilusang panlipunan na gamitin ang kanyang imahe sa mga kampanya, laban sa kapabayaan sa medikal at sa pagtatanggol sa mga karapatan ng mga migranteng kababaihan. Gayunpaman, ang katanyagan ay nagdala ng mga hamon. Nagsimulang makatanggap si Luca ng mga imbitasyon para sa mga interview, mga panukala sa komersyo, at maging ang mga alok na dalhin ang kanyang kwento sa sinehan. Tinanggihan niya ang lahat. Ayaw niyang makinabang sa sakit na nararamdaman niya. Sinuportahan siya ni Theodore sa desisyong iyon na nag-aalok ng kanyang diskresyon at legal na suporta. Si Vivian, sa kanyang bahagi, ay nagretiro mula sa pampublikong buhay. Nag-file siya ng diborsyo mula kay Theodore at lumipat kasama ang kanyang mga magulang sa Connecticut. Sa mga liham na kalaunan ay ipinadala niya kay Lucia, inamin niya na namuhay siya ng buhay na nakabatay sa hitsura at kontrol, at ang pagbubuntis ng dalaga ang naging dahilan ng kanyang sariling emosyonal na pagpapalaya. Sa klinika ng Nueva Vida, pinalitan ang management at sinuspinde ang lisensya ni E.A. Greystone. Ang kaso ay naging jurisprudence para sa mga proseso ng pagkamayabong sa buong bansa na humihiling ng mga bagong protokol ng pag-verify at pahintulot. Si Clara ay tinanggap ng isang AS para sa karapatang sibil at nagsimulang magturo tungkol sa medikal na etika. Si Luca, na nasa advanced na yugto ng pagbubuntis, ay nakaramdam ng mas ligtas. Nagkaroon siya ng suporta ng isang maliit na grupo ng mga kababaihan na nagsalitan sa kanyang mga konsultasyon at sa pinakamahirap na araw. Kabilang sa mga ito ang isang batang abogado na nagdepensa sa kanya at naging kaibigan din niya. Si Theodore ay nanatiling naroroon ngunit magalang. Hindi niya sinubukang salakayin ang buhay ni Lucia, ngunit siniguro niya na ang lahat ay magagamit para sa kapakanan ng mga sanggol. Nagpadala siya ng organikong pagkain, nakipag-ugnayan sa mga doktor, at handa ng gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ama kahit na hindi pa nagpasya si Luca kung ano ang magiging cohabitation na iyon. Sa sandaling iyon, higit pa sa mga sagot, kailangan ni Luca ng espasyo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang mundo ay nag-aalok sa kanya ng eksaktong iyon. Malapit na ang panganganak. Naramdaman ni Luca ang pagbabago ng kanyang katawan araw-araw. Ang mga gabi ay maikli, ang pisikal na kakulangan sa ginhawa ay pare-pareho, ngunit may isang bagay sa loob niya na nagpapanatili sa kanya ng matatag. Hindi lamang dahil sa kanya ito ay dahil sa dalawang buhay na iyon na lumalaki sa kanyang sinapupunan. At marahil, dahil din sa isang mas malakas na bersyon ng kanyang sarili na nagsisimula ng lumitaw. Sa tulong ng abogado at ng support group, sinimulan ni Luca ang mga sesyon ng therapy. Ito ang unang pagkakataon na talagang nakapagsalita, tungkol sa takot, trauma, at pakiramdam ng kawalang katarungan na dinala ko ng tahimik. Ang mga pag-uusap na iyon ay nagbukas ng mga panloob na pintuan na hindi ko alam na umiiral. Napagtanto niya na ang pagiging biktima ng isang pagkakamali ay hindi nagpapahina sa kanya. Sa kabaligtaran, ang lakas ay nasa pagsulong kahit na wala ang lahat ng mga sagot. Sinamahan ni Theodore ang prosesong ito ng may paggalang. Naunawaan niya na ang kanyang presensya ay isang manipis na thread sa pagitan ng suporta at panggigipit. Nagpasya siyang anyayahan si Luca sa isang prangka na pag-uusap, nang walang mga abogado, walang mga reporter. Silang dalawa lang. Nakaupo sa isang bench sa Central Park, sa kalagitnaan ng taglagas, nagsalita siya tungkol sa kanyang sariling sakit, kanyang pagkakasala,
at kung ano ang nais niyang bumuo mula sa sandaling iyon. Wala siyang hinihingi. Sinabi lang niya, nandito ako kung gusto mo ako. Doon, nang hapong iyon sa gitna ng mga ginintuang dahon, nadama ni Lucia na mapagkakatiwalaan niya. Hindi pa niya alam kung ano ang dadalhin ng hinaharap, ngunit naunawaan niya na ang kanyang kwento ay hindi na magpapasya ng iba siya ang magdidikta ng mga susunod na hakbang. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang lumahok sa mga pagpupulong sa iba pang mga kababaihan na nakaranas ng mga sitwasyon ng karahasan sa obstetric at kapabayaan sa medikal. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, ngunit nakikinig din siya. Naging tahimik siyang tao ng katapangan. Isang simbolo ng katapangan at empatya. Ang pagdating ng mga sanggol ay minarkahan ng tensyon, ngunit din ng pag-asa. Pinili ni Luca ang isang makataong kapanganakan na napapaligiran lamang ng mga babaeng pinagkakatiwalaan niya. Nang ipanganak ang kambal, umiyak siya na parang hindi pa niya nagagawa dati. Hindi ng sakit kundi ng kalayaan. Nasa labas ng kwarto si Theodore. Nang marinig niya ang unang pag-iyak, naramdaman niyang siya ay ipinanganak na muli. Matindi ang mga araw matapos ang kapanganakan ng kambal. Ang media, sa una ay nagpupumilit, ay nagsimulang umatras sa harap ng nakareserbang paninindigan ni Luca at Theodore. Parehong nagpasya na unahin ang kagalingan ng mga bagong panganak at tinanggihan ang anumang pagtatangka na ilantad o gawing komersyal ang kwento. Si Luca ay pansamantalang nanirahan sa isang support house para sa mga nag-iisang ina na pinamamahalaan ng isang habang maingat niyang ipinasya ang kanyang mga susunod na hakbang. Naroon pa rin si Theodore, pero hindi siya sumasalakay. Tumulong lamang siya, sa katahimikan, na nilinaw na ang kanyang pangako ay sa kanyang mga anak at sa kung ano ang nagpasya si Luca na itayo mula doon. Samantala, maingat na lumitaw si Vivian. Hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang taong nagsisikap na makipagkasundo sa nakaraan. Nagpadala siya ng mga neutral na regalo para sa mga sanggol nang walang mga tala at hindi nagpapakilala na inilipat ang isang halaga ng pera sa klinika kung saan isinasagawa ni Luca ang kanyang postpartum. Ito ay isang tahimik na kilos ng kapayapaan at si Lucia, bagamat hindi siya sumagot ay naunawaan. Nalutas din ang mga pangalawang suplot. Nakakuha si Clara ng isang kilalang posisyon sa isang internasyonal na organisasyong pangkalusugan. Ang abogado ni Luca ay inanyayahan na maglingkod sa isang komite sa etika ng lehislatura. Pareho pa rin silang nakalink sa bida, ngayon ay mas magkaibigan kaysa sa mga profesional. Ang tensyon sa salaysay ay nadagdagan nang ipatawag si Luca para sa isang huling pagdinig sa pagkakataong ito upang magpasya sa magkasanib na legal na pag-iingat ng kambal. Iniwan ni Theodore ang desisyon sa kanyang mga kamay, ngunit hiniling ng korte ang formalidad. Ilang araw na nagmumuni-muni si Luca. Nais niyang mapanatili ang kanyang otonomiya, ngunit kinilala rin niya ang kahalagahan ng presensya ng ama. Isang gabi bago ang pagdinig, sumulat siya ng liham. Hindi para sa hukom, ni para kay Theodore. Para sa kanyang sarili. Isang liham kung saan muling pinagtibay niya na ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa kontrol, paghihiganti o takot ngunit tungkol sa tapang, desisyon at pag-ibig. At nagpasya siya na, papayagan niya si Theodore na maging aktibong bahagi sa buhay ng mga bata, basta't ang mga haligi ay paggalang at katotohanan. Sa korte, matibay ang boses niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakikinig ang lahat sa kanya nang hindi siya naaapektuhan. Tahimik ang korte nang tumayo si Lucia para magbigay ng kanyang pangwakas na pahayag. Sa kanyang mga mata na nakatuon sa hukom, inilarawan niya ang kanyang paglalakbay mula sa malupit na pagkakamali na nagbago sa kanyang buhay hanggang sa maliliit na kilos ng sangkatauhan na sumuporta sa kanya. Walang drama sa boses niya, katotohanan lang. Hindi naman ako nandito para maghiganti. Dumating ako upang tiyakin na ang aking mga anak ay may kinabukasan kung saan ang katotohanan ay hindi binabaliwala, kung saan ang mga pagkakamali ay hindi itinatago. Gusto kong lumaki sila na alam na gusto nila, kahit na gusto sila ng mundo na tratuhin sila bilang isang aksidente. Ang katahimikan na sumunod ay lubos na. Si Theodore, na nakaupo sa likod, ay nahirapang pigilan ang pagyak. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko si Lucia ng buo hindi lamang bilang dalaga na nasangkot sa trahedya, kundi bilang isang babaeng may mabangis na katapangan. Inaprubahan ng hukom ang joint custody na may mga partikular na clause para protektahan ang otonomiya ni Luca. Ngunit bago tapusin ang sesyon, sinabi niya,
Hindi kayang burahin ng hustisya ang nakaraan, ngunit maaari nitong hubugin ang hinaharap. Naway magsilbing batayan ang desisyong ito para sa mga bagong simula. Sa labas ng bahay ay maraming tao ang naghihintay sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sigaw o tanong. Palakpakan lamang. Hinawakan ni Lucia ang mga kamay ng kanyang mga anak at lumapit kay Theodore. Wala siyang sinabi, iniunat lang niya ang kanyang mga braso. Nagatubili siya sandali at saka hinayaan ang yakap. Hindi ito isang romantikong pagtatapos. Ito ay isang bagong simula na nakabatay sa paggalang at katotohanan. Ilang buwan matapos ang pagdinig, lubos na nagbago ang gawain ni Luca. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na bahay sa labas ng Brooklyn, kung saan maaari siyang maglakad kasama ang kambal sa umaga at bisitahin ang library ng komunidad sa hapon. Ang pagiging simple ng kanyang bagong buhay ay isang balsamo para sa mga sugat na gumagaling pa rin. Madalas na binisita ni Theodore ang mga bata. Nagkaroon ng isang mature na magiliw sa pagitan nila ni Lucia, na binuo ng may pag-iingat at mahusay na tinukoy ng mga limitasyon. Iginagalang niya ang espasyo nito, at nakilala niya sa kanya ang taos-pusong pagsisikap na muling itayo ang kanyang sarili. Umalis na ng bansa si Vivian. Nag-aral siya sa Florence, kung saan nakatuon siya sa pagpapanumbalik ng mga sagradong gawa, isang paraan para makahanap ng balanse at layunin matapos ang maraming taon ng emosyonal na tensyon. Nakipag-ugnayan si Luca kay Clara at sa abogado, na kapwa na roon sa pagdiriwang ng unang kaarawan ng mga sanggol. Doon, sa pagitan ng mga simpleng lobo at tawa ng bata, naunawaan niya na ang kanyang itinayo ay hindi lamang isang bagong pamilya, ngunit isang bagong paraan ng pag-iral. Nagiwan ng marka sa kanya ang karanasan, ngunit nagiwan din ng mga aral. Natutunan ni Lucia na ang lakas ay hindi tungkol sa pagsigaw ng mas malakas, ngunit tungkol sa pagtayo ng matatag kapag sinusubukan ng mundo na patahimikin ka. Natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay ipinanganak ng kalayaan, at ang katarungan ay umiiral lamang kapag ito ay sinamahan ng habag. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit ngayon, hindi tulad ng dati, hindi na siya natatakot. Isang tahimik na hapon ng taginit, nagsusulat si Lucia sa kanyang notebook sa terasa, habang naglalaro ang kambal sa hardin. Ang mga pahina ay puno ng mga alaala, saloobin, at kwento na nais kong gawing libro balang araw. Sa huling linya ay isinulat niya, ang aking kwento ay nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit ang pag-ibig ang nagpasya kung paano ito dapat magwakas. Isinara niya ang notebook, ngumiti sa kanyang mga anak, at pumasok sa bahay na may magaan na puso. Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo sa anumang paraan, ibahagi ito sa isang tao na kailangan ding maniwala na ang lakas ay maaaring ipanganak mula sa sakit, at na ang pinakamagandang pagbabagungan nyo ay maaaring lumitaw mula sa pinakamalaking kawalang katarungan. Mag-iwan sa amin ng komento na nagsasabi sa amin kung ano ang pinakagumagalaw sa iyo tungkol sa paglalakbay ni Lucia, o kung paano ka binigyang inspirasyon ng kwentong ito. Ang iyong tinig ay maaaring umalingaw kasama ang kanyang at sino ang nakakaalam, marahil magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga tinig pati na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataon na gawin ito ngayon at i-activate ang mga abiso. Kaya hindi mo makaligtaan ang anumang kapanapanabik na kwentong tulad nito, at tinutulungan mo kaming magpatuloy na magbahagi ng nilalaman na nagpapasigla, nagbibigay inspirasyon at nagbabago.